I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. It's a privilege nga naman to attend here, di ba? Amen. To attend here in our worship service. And tunay nga na ang pinunta natin dito ay hindi tao, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Amen. Ngayon, I just want to declare, and we want it to declare na kay saya-saya sa pili ng ating Panginoon. Tama? Na kay saya-saya, despite the fact na meron tayong mga kinakaharap na problema, minsan napapatulalan lang tayo sa buhay. Diba? But hindi yung dahilan. Because we worshiping God regardless of our feelings. We worship God because it's our decision. Amen. Saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Huwag mag-alala sa mundo ginagalawa. Ang buhay mo
nga na may kagalakan sa inyong presensya, Panginoon. Tunay nga na may kasiyahan, Panginoon, sa inyong presensya. Kami ay magdiriwang, Panginoon, at magsasalita ng papuri lamang sa inyo. Sapagkat kayo, Panginoon, ang Diyos ng kahit taas-taasan, Panginoon, walang babantay sa iyo. Kaya, Panginoon, ngayon, kami ay magsasambit lamang, Panginoon, sa inyong banal ng tahanan, Panginoon. Sa inyo, Panginoon, kami ay magsasalita, Panginoon, ng inyong kabutihan sa aming buhay. Panginoon, hindi madali ang buhay namin. Alam niyo po yan. But thank you, Jesus, for all those challenges. And tunay nga nakasama ka namin, and we conquered it all, Panginoon, dahil sa iyo. Ang puso ko'y tumutulong sa'yo. Nagbabakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanay ka. Sa'yo ay bumisan. Ang puso ko'y tumutulong sa'yo. Nagbabakumbaba, nagbabakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikaan. Sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Yung anak iyon, wagas na pagsintahan. Daluyan ang mula hanggang mga paburing pagsamba. Mahal ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y tumutulong sa'yo. Nagbabakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikaan. Sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lumukan na iyon, wagas na pagsintahan. Daluyan ang wala hanggang mga paburing pagsamba. Mahalin
daluyan ng ulan hanggang mga papuring pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Papuri sa iyo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na wala kang katulad sa aming buhay. Kayo lamang po, Panginoon, ang aming kasama, Panginoon, at kami ay magkakagumpay. Itin man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Uwitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang
Panginoon. Nagkaroon man kami ng pagkakasala, Panginoon, ngunit pinatawad niyo kami. Thank you for your grace. And thank you, O God, for all the things that you have done for us. And to you, O God, all the highest praise, all the highest glory, Panginoon. We glorify and we magnify your name. In Jesus' name, everybody say, praise God. Umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Napakabuti ng Panginoon. Nagkita-kita muli tayo sa araw na ito. Tayo po muli ay dumulog sa Panginoon. Panginoong Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Salamat po at nandito kayo sa aming kalagitnaan. Naniniwala, Panginoon, na sa aming pagpapatuloy na pagpupuri sa iyo at pakikinig ng iyong mga salita, mangungusap po kayo sa puso, sa buhay ng iyong mga anak. At patuloy na magiging matatag ang iyong mga anak sa pagsunod sa iyong kalooban. Patuloy na magiging handa na masunod ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Dakilain ka, Panginoon, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Nung nakaraan po, ang pinag-usapan natin ay yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Pagpapatuloy po natin ngayon ang tungkol sa banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu na nasa iyong buhay. Ang banal na Espiritu na nananahan sa iyo. Itong pag-uusapan natin ngayon ay hindi lamang para magkaroon tayo ng kaalaman at karagdagang kaalaman. Sapagkat kapag pinag-usapan ang Diyos o ang kapangyarihan ng Diyos, hindi po kaya. Hindi kaya na sa mga salita lamang natin ihahayag. Sa sobrang kadakilaan ng Panginoon, hindi mo maidi-describe kung gaano nga kalawak at kaganda at kamakapangyarihan ng ating Panginoon. Subalit ang inaasahan po natin ay marinig ang kanyang mga salita at maranasan ito. Maranasan ito. Iba po yung narinig at natutunan or natutuhan kesa sa narinig at naranasan. Diretso na po tayo sa verse natin ngayon na pagbabatayan sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 1, verse 8. Nabanggit po natin ito noong nakaraang linggo. Ang sabi po rito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Tayo na mga tumanggap kay Kristo, ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Kahit saan tayo dali ng Panginoon, sa tahanan mo, sa kapitbahay mo, sa trabaho, sa bahay ng kaibigan mo, sa palengke, sa kung saan ka nagtatrabaho, ikaw ay magiging saksi ng Diyos. Ikaw ay magiging witness ng Panginoon. Ikaw ay gagamitin ng Diyos upang doon mo masabi at maihayag kung gaano kabuti at kadakila ng Panginoon. Ang paghahayag ng kadakilaan ng Diyos ay hindi lamang sa panahon na masaya ka, na maganda ang sitwasyon mo sa buhay, na sagana ka, kung hindi sa bawat pagkakataon ng iyong buhay, ay inihahayag mo ang kabutihan ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay may nakalaan sa bawat isa sa atin na napakalaking blessing, boundless resources. Grabe ang nakalaan sa mga anak ng Diyos. Subalit, bakit? Marami
maging anak ng Diyos o Kristiyano na sinasabi, hirap na hirap sa buhay, pananampalataya. Walang bunga. Spiritually malnourished. Walang sustansya. Ang pagiging Kristiyano. Bakit kaya? Kapag inisip natin ng mabuti, kung ano yung mga nakalaan sa anak ng Diyos, at hindi nakikita sa kanila o nahirapan sila na mai-exercise ito sa kanilang buhay sapagkat hindi nila alam. Hindi nila alam kung ano ang meron sila. Parang kayamanan yon na meron ka pala sa bahay ninyo na nakatabi. May binana ka pala sa nanay mo. Hindi mo alam, nakasulat, nanay at tatay mo. Nakasulat sa papel na ikaw ay pinamanahan ng ganito kalaking ari-arian, ganito kalaking kalawak na lupain. Tapos ikaw naghihirap, wala kang makain. Sapagkat hindi mo alam na meron ka pala, hindi mo alam. Hindi mo nakita, nakatago. Pero ang banal na Espiritu nagsasabi sa atin na lahat ng pangangailangan ng mga anak ng Diyos ay nasa Kanya. Sino nga ba itong Holy Spirit? Muli, pag-uusapan natin. Ang Holy Spirit ay merong intellect. Meron siyang will. At meron siyang emotion. Holy Spirit, yung presence ni Lord sa buhay natin. Meron siyang intellect, meron siyang will, pagpapasya, at meron siyang emotion. May emotion. Una tayo, sa intellect. May intellect. Sabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 11, sabi po rito, walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ito ay nagpapatunay na ang ating Panginoon ay ang Holy Spirit ay merong intellect. Sumunod, ang Holy Spirit ay merong will. Meron siyang pagpapasya. Meron siyang pagpapasya sa kanyang kalooban. Sapagkat sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 11, ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi sa iba't ibang kaloob sa bawat isa, ayon sa kanyang ipinasya. Ano yung sinasabi nitong mga kaloob? Bago po dumating sa verse 11 ng 1 Corinthians chapter 12, ang sinasabi po rito ay yung iba't ibang uri at klase ng kaloob. Meron, dala-dala ang Espiritu, ang Holy Spirit. Sabi po rito, iba't iba ang mga espiritual na kaloob. Ngunit isa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. So ano ba yung mga espiritual na kaloob? Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Sabi sa verse 6, iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na nagpapakita na sa kanyang espiritu. Pagdating po sa verse 8, eto na yon. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit isang espiritu ang nagkakaloob nito. Ang espiritu rin iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos. O kaloob po yung faith sa Panginoon. At sa iba yung kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkakalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At sa iba ay kakayahang kumilala kung alin kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi mula sa Espiritu. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at sa iba naman ay magpaliwanag nito.
Ngunit, eto na sa verse 11, kung iisang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito, at namamahagi sa iba't ibang kaloob, ng iba't ibang kaloob sa bawat isa. Iba't iba po ang kaloob na meron tayo. Merong sa iba't ibang mga gawain, merong kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. The words of wisdom, kaalaman, pananampalataya, gumawa ng himala, magpagaling sa mga may karamdaman. Iba't ibang kaloob, pero sa iisang Diyos. At binibigyan nito ang bawat isa po ayon sa kagustuhan at pasya ng Diyos. Tanong, anong kaloob meron ikaw? Anong kaloob meron ka na galing sa Diyos? Lahat naman ng mabubuting kaloob ay galing sa Diyos. Na ginagamit mo na sa iyong pagsunod sa Diyos, sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Ang Diyos, ang Holy Spirit, ang merong pagpapasya kung kanino niya ito ibibigay. Galing sa iisang Espiritu ang bawat iyon at ayon sa pagpapasya ng Holy Spirit para sa iyo at sa akin. Ano ba? Una, may intellect. Pangalawa, Holy Spirit, merong pagpapasya, may will, at merong emotion. Anong nararamdaman mo ngayon? Nalulungkot ka ba? Emotionally malungkot ka ba? Masaya ka ba? Excited ka ba? Pasigla ka ba? Ano po ba mga emotion? Ang Holy Spirit ay may emotion. Meron siyang pakiramdam. Kaya nga sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 30, sabi dito, huwag ninyong saktan ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang kalooban ng Espiritu Santo. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang oras. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Bago po ito sinabi na verse na ito na huwag ninyong sasaktan, do not grieve the Holy Spirit. Bago po ito sinabi, ay sinasabi po sa mga naunang verse, yung mga salita na kagaya nito. Basahin ko po sa inyo. Itakwil na natin ang pagsisinungaling. At tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. At ito na nga ang kasunod, huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Dito sinasabi ang tungkol sa pagbagong buhay kay Kristo. Pag ikaw ay may bagong buhay kay Kristo, ito na ang mangyayari sa iyo. Mga gawaing hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Mga gawaing hindi nagbibigay lugod sa ating Panginoon, nalulungkot, nag-grieve ang Holy Spirit. Kapag hindi mo siya sinusunod, nalulungkot siya. Sapagkat sabi rito na sa lahat ng mga nabanggit, nasasaktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa atin. Ang Holy Spirit ang nagpapatunay na ikaw nga ay anak ng Diyos. Ang presensya ng Espiritu ng Diyos na nasa iyo ang nagpapatotoo na ikaw nga ay anak ng Diyos. Ano ang nagpapatunay sa iyo na ikaw ay anak ng magulang mo? Kapag ikaw ay tiningnan
tingnan ang iyong dugo ay at kapareho sa magulang mo, nasa dugo yan. Sasabihin, yun yung tatak mo na ikaw ay anak ng mga magulang mo. Sa isang Kristiyano, ang tatak ng isang Kristiyano ay ang presensya ng Diyos na nasa kanya. Yung Espiritu ng Diyos na nasa kanya. So, merong emotion. Kaya makakausap mo ang Holy Spirit. Pagising mo ka lang sa umaga, Lord, thank you. Holy Spirit, thank you. Kasi yung Holy Spirit is the presence of God sa buhay mo. Siya ay nagpe-perform. Ano ang role ng Holy Spirit sa buhay mo? Dahil ang Holy Spirit ay may action. Gumagawa, nagpe-perform siya. Siya ay nagsasalita. Siya ay nangungusap. Ngayon, ano ba pangungusap ng Holy Spirit sa'yo? O baka naman kinakausap ka sa kabila. Kasi may Holy Spirit, may Espiritu ng kaliliman. Ang sinasabi, matulog ka, malamig. Ang sinasabi, isipin mo ano ulam mo mamaya. Ang sinasabi sa kabilang banda ng iyong isipan, ano kaya ang ginagawa doon sa bahay ngayon? Ang Holy Spirit ay nangungusap. Sabi sa Gawa, chapter 13, verse 2, nangungusap siya. Kahit nasaan ka, na mananampalataya ka sa Diyos, siya ay mangungusap sa iyo. Sabi sa Gawa, chapter 13, verse 2, habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, di ba? Sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Ito yung pangungusap ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Kanino nangungusap madalas ang Espiritu ng Diyos? Sa kanyang mga anak, sa kanyang mga lingkod. Doon siya nangungusap. Ano, bakit kinausap? Na ibukod si Bernabe at si Saulo. Ibukod mo si Mark at si Kyle. Ibukod mo si Pauline. Ibukod mo si Tintin. Nangungusap ang Espiritu ng Diyos para sa paggagamitan sa inyo. Si Bernabe at si Saulo pinagbukod at binukod sila sa karamihan at sila ay magkasamang nagministeryo. Kaya dito, kapag may itinalaga, sinangusap ang Diyos sa lingkod ng Diyos at yun ang pinili para siya ang gagampan at gagawa ng gawain para sa Panginoon. Kaya nga kapag ikaw ay inassign sa isang gawain, di ba tayong mga manggagawa ng Diyos, hindi tayo tumatanggi. Sasabihin natin, sige po, sapagkat itina talaga. Ibinubukod, itina talaga. So, nangungusap siya. Ang Diyos nangungusap. Ang Diyos nagsasalita. Kaya huwag kang magmadali. Kasi lahat yan ay nakatiming. Sa mga anak ng Diyos, lahat ay nakatiming sa tamang oras, sa tamang panahon. Ready ka na ba? O hindi pa? Lahat nakatiming. Praise God. So, ang ating Panginoon, ang Holy Spirit, siya ay nagsasalita, siya ay nangungusap. Lagi kang sensitive dapat sa Kanya. Magluluto ba ako ngayon? May darating kayang kakain? O hindi kaya? Baka wala namang dumating, magluto ako, tapos wala namang darating. Dahil nakasanayan na hindi naman nagtatanong kung may darating o hindi, yung paggagayak ng pagkain. Ako ba ay pupunta sa lugar na yon o hindi? Nagtuturo siya. Nangungusap, nagsasalita. Number 2, nagsasalita. Number 2, nagtuturo. 1 chapter 14, verse 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko. Ito ang sinabi ni Jesus. Nung siya ay aakyat na sa langit, magpapadala ang Ama sa pangalan ko, sabi ni Jesus, ng Espiritu. At ito ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Kaya huwag kang mag-alala. Kapag ikaw
ay naatasan na magbahagi ng salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa iyo ng sasabihin mo at ipapaalala sa iyo ng Espiritu ng Diyos ang dapat mong sabihin, ang dapat mong gawin. So, ang Holy Spirit ay nagtuturo, ituturo niya sa iyo ang dapat mong gawin. Kaya ikaw ay magdidepende ka lang lagi sa kilos ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Anong trabaho meron ka? Anong pinagkakaabalahan mo? Ituturo sa iyo ng Diyos ang mga dapat mong gawin. Bibigyan ka niya ng karunungan, bibigyan ka niya ng kaalaman. Huwag kang matatakot, ang Diyos ang magtuturo sa iyo. Pangatlo, siya ay gumagabay. Sabihin niyo, gumagabay. Gumagabay siya sa katotohanan. Sa katotohanan. Kung tayo ay may gabay, nung maliliit pa tayo, mga bata pa tayo, may gabay tayo, patnubay ng magulang. At kung ano ang sinasabi ng magulang, sinusunod dapat ng mga anak. May patnubay ng mga guro, dapat yun ang sinusunod. Tayong mga lingkod ng Diyos, may patnubay ng Espiritu ng Diyos. Sabi sa Juan chapter 16 verse 13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang naririnig, at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. So, gumagabay ang Espiritu ng Diyos. May pagkakataon sa buhay mo bilang lingkod ng Diyos na sasabihin sa iyo ng Diyos, ng Holy Spirit, kung ano ang katotohanan. Yung katotohanan ng kanyang mga salita. Kaya nga po yung mga anak ng Diyos, nagbabasa yan ng kanyang mga salita. Nagbabasa ng Biblia. Nagtututo. Hindi lamang yung libro, yung manual na ginagamit sa school. Lalo na yung guide natin sa buhay bilang mga Kristiyano ang salita ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan nito, tayo sa pag-aaral natin, sa pagbabasa natin, yung Holy Spirit ang magpapaalala sa atin sa lahat ng narinig natin at nabasa natin. At yun ang maggagabay sa atin ng Holy Spirit para dun sa mga katotohanan na natutuhan natin. Ano pa ang role ng Holy Spirit sa ating buhay? Siya ay sumasaway at nagsasaayos. Sumasaway. Nagko-convict. Sasabihin niya, mali yung pagkakaalam mo. Ito ang totoo. Kasi sabi ni Jesus sa Juan chapter 16, 7-8, subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo. Kasi aalis si Jesus aakyat na siya sa langit. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Kung hindi aalis si Jesus, hindi paparito ang Holy Spirit. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Sabi ni Jesus. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol sa Diyos. Tungkol sa kasalanan, kukonvict yung mga tao tungkol sa kasalanan dahil yung mga tao na hindi naniniwala kay Kristo, diba? Iko-convict ng Holy Spirit ang mga tao yun. Tungkol sa katuwiran, yung maling pangkatuwiran, itutuwid ng Holy Spirit sa buhay ng mga tao. Tungkol sa paghatol, itutuwid ng Holy Spirit. So, ang Holy Spirit ay sumasaway, nagsasaayos, at nagko-convict. Ay, mali yung nasabi ko. Ganon. Patawanin ako ng Panginoon. Bukonvict ka. Na hindi ka na ulit gagawa ng ganon. So, ang Banal na Espiritu ang magsasabi na ikaw ay merong pagkakamali. Ang Holy Spirit ang magsasabi sa iyo. Merong conviction sa mga anak ng Diyos. Pag may nagawa kang hindi maganda at naisip mo, nagkamali ako doon. Conviction yun. Kailangan humingi ako ng sorry. Yan. Ang tawag doon ay conviction. Meron kang conviction na kailangan ito ang gawin ko kasi ako ay nagkamali. Ito pala ang tama. So, ang Banal na Espiritu ay magsasabi na ikaw ay may pagkakamali. So, yan ang may conviction na, no? Ano pa? Siya ay nag-uutos at siya ay tumutulong.
Sino ang inutusan ng Holy Spirit? May example sa Biblia, sa Gawa chapter 8 verse 26. Ang kwento po dito ay si Felipe at ang pinuno na taga-Ethiopia. Ito po ang kwento. Bumabiyahe ang pinuno ng taga-Ethiopia. Habang nakasakay siya, di ba? Shorten ko na lang yung kwento. Habang nakasakay siya sa karuwahe, nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Ano ang sinabi ng Holy Spirit kay Felipe? Si Felipe po ay lingkod ng Diyos. Sabayan mo ang sasakyan iyon, sabi ng Holy Spirit. Utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaías. Tinanong ni Felipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? So inuutos ng Holy Spirit kay Felipe na lumapit doon sa nagbabasa. At ang binabasa pala ay yung sulat ni Propeta Isaías. At tinanong ni Felipe, nauunawaan niyo ba? Ang sagot po noong pinuno ng Ethiopia, paano ko mauunawaan kung walang magpapaliwanag sa akin? Kaya pinaliwanag ni Felipe yung salita ng Diyos. At ang nakasulat po dito, siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagubitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya hinamak at pinagkaitan ng katarungan, walang sino mang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan. Sino ang tinutukoy dito ng propeta? Si Jesus. Kaya naipaliwanag ni Felipe doon sa namumuno ng Ethiopia ang kahulugan ng kanyang binabasa at sa pamamagitan nito na ipakilala ng Espiritu ng Diyos na kay Felipe yung gospel ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan natin makinig sa kung saan tayo iniutos at nililid ng Panginoon. So, ang Espiritu ng Diyos ay nagpuutos at tumutulong. Siya ay umaalim. Sabihin niyo, umaalim. Nalulungkot ka ba ngayon? Ang mga taga-alim po ay hindi lang yung stand-up comedian. Hindi lang po yung napapanood natin sa social media na mga nakakatawa. Marami talagang nakakatawang mga video, clips na pinopost nila na talagang matatawa ka. Pero ang tunay na taga-aliw sa panahon ng kalungkutan, sa panahon na ikaw ay hindi mo na alam kung anong gagawin, ang Espiritu ng Diyos, siya ay umaalim. Aalibig ka ng Espiritu ng Diyos. Kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, mapapawi po ang kalungkutan, ang kabigatan ay gagaan, sapagkat siya ang kapunuan. Sabi nga, sa John chapter 14 verse 16, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyong magpakailanman. So, kasama natin ang Espiritu ng Diyos. Aalinin ka niya. Sa panahon na ikaw ay nalulungkot, nalulumbay, nag-aalala, ang Espiritu ng Diyos ang aalim sa iyo. Hindi maipaliwanag na kagalakan. Hindi maipaliwanag na excitement sa puso mo. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay lagi mong kausap. Siya ang mangungusap sa iyo. Siya ang mag-a-assure sa iyo ng kanyang mga pangako, ng pangako ng Diyos sa iyong buhay. Ano ba? Siya ay dumaraing sa atin sa panalangin. Sa panahon na nananalangin tayo, at sa ating pananalangin ay hindi na natin alam kung ano ang idudulog natin sa Diyos. Hindi mo na alam kung anong panalangin ang gagawin mo. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa iyo in prayer, groaning in prayer. Naalala niyo si Hannah? Nung nananalangin siya, kailangan niya magkaanak, inaalipura siya dahil wala siyang anak. Pumunta siya sa templo at siya ay nanalangin. Hindi niya alam kung paano babanggitin ang kanyang panalangin sa Panginoon. Umiyak siya with groaning. Espiritu ng Diyos. Nanalangin siya ng buong puso niya at ang Espiritu ng Diyos nagturo sa kanya,
At sinagot ng Diyos ang panalangin ni Hana at nagkaroon na siya ng anak. Ang kanyang anak ay si Samuel. At ito nga ay inialay sa Panginoon. So ang Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa iyo kung paano manalangin. Di ba tayo may prayer meeting? Meron kang prayer time sa bahay ninyo o kung saan man na lugar, sa trabaho. Hindi mo alam kung ano itutulog sa Diyos. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa iyo kung ano ang ipapanalangin mo. Hallelujah. So, yun ang role ng Holy Spirit. Una, may intellect, may will, may emotion. So, person, ang Holy Spirit. Tapos, ang Holy Spirit ay may pag-iisip, may pagpapasya, may damdamin. Nangungusap, nagtuturo, gumagabay, sumasaway, nagpuputos, tumutulong, umaalim, nagpapaalala. Ang Holy Spirit ay Diyos mismo. Ang Holy Spirit na nasa iyo, siya mismo ang Diyos. Nire-respeto, ginagalang. Ang Holy Spirit ay nagpe-perform siya ng mga bagay na naroon yung attributes ng Panginoon. Nasa Kanya ang kapangyarihan. The third person of the Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. He is eternal. Sabihin niyo eternal. Eternal, magpakailan, kailan pa man. Magpasa, walang hanggan. Walang umpisa, walang katapusan. Yun ang Holy Spirit. Kaya ang mga anak ng Diyos, kung puspos ng Espiritu Santo, walang kahirapan. Ang kahirapan po ay hindi sa mga material na bagay lang. Ang kaginhawaan ay hindi sa mga material na bagay lang. Meron ka ng lahat, subalit ikaw ay mahirap. Pero wala man nakikita sa iyo ng mga material na bagay, pero ikaw ay mayaman dahil ang presensya ng Diyos ay nasa iyo. Ang presensya ng Diyos ng lahat na itong nabanggit ay nasa iyo. Di ba? He is eternal. Nasa iyo ang Diyos na walang hanggan. Kasama mo at sinasamahan ka niya. Bakit ka matatakot kung kasama mo ang Diyos? Bakit ka mag-aalala? Bakit ka mangangamba? Bakit ka malulungkot? Kung kasama mo ang eternal na presence ng Holy Spirit. Sabi sa Hebrew chapter 9 verse 14, sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Yung kamatayan, dahil sa kamatayan ni Kristo, dahil sa dugo, di ba? Ni Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, may buhay tayong walang hanggan. Eternal ang Diyos natin. Tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay din, na magpasawalang hanggan. Pero ang Diyos, no beginning, no end. Tayo may beginning, pinanganak tayo, at niligtas ang buhay natin. Walang hanggang buhay kapiling ang Diyos. Napakasaya ng anak ng Diyos. Walang hanggang buhay. Masaya tayo. Kasi kahit nalungkot tayo dito na wala ang mahal natin sa buhay, sigurado naman tayo na siya'y tumanggap kay Kristo na Diyos at tagapagligtas. Naroon siya sa piling ng Diyos Ama. At one day, magkikita-kita tayo. So, anong kalungkutan meron? Saglit lang yun. Mamimiss mo lang ang presensya niya. Pero, siya ay nasa piling ng Panginoon. Eternal God. Yun ang Diyos natin. Yun yung pinaglilingkuran natin. Kaya walang talunan na anak ng Diyos. Okay, walang talunan. Sapagkat meron tayong eternal Father in heaven. Eternal. Ano pa? He is omnipresent. Ano yung omnipresent? Kahit saan naroon siya. Nandito ka, naroon sa Amerika ang magulang mo. Nandito ka, naroon ang mga kaibigan mo kung saang lupalong, nasa Alaska. Saang lupalong ng daigdig. Naroon din ang Panginoon. Sa lugar na kung saan siya ay kinikilala. Kahit saan ako magpupunta, sabi sa Psalms 139, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyong mga espiritu ako'y makakaiwas.
Sabi doon sa Psalms 139 verse 7, makapagtatago ba tayo sa Espiritu ng Diyos? Kaya ba natin itago ang mga bagay na ginagawa natin sa Espiritu ng Diyos? Hindi. Kahit saan ka magpunta, nakikita tayo ng Diyos. Kahit ano yung ginagawa, nasa CR ka, nasa ilalim ka ng kamo mo, nasa bundok ka, nasa yungib ka, nasaan ka man, nasa ilalim ka ng imbornal. Naalala ko kasi yung imbornal. Dahil may mga nawawalang mga bata. Tapos, nakita na lang na anod pala sa imbornal. Diba? Dahil sa lakas ng agos ng tubig. At may nagkwento sa akin na nung panahon na nasa ilog sila, may nagkwento, hindi ko alam sino kabataan na inanod siya. Buti na lang at nakaahon siya. So kahit nasaan ka, inaanod ka, nasa ilalim ka ng karagatan, ng ilog, nakikita ka ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos nakakakita dahil ang ating Diyos ay omnipresent. Kahit saan, everywhere, naroon siya. Nakikita niya ang lahat. Walang maitatago sa Kanya. Hindi niya na kailangan iutos. May mga katuruan ngayon na, ikaw, anghel, doon ka pupunta. Kasi ikaw bantay doon. O ikaw, dito ka, ikaw. Hindi. Nakikita ang lahat ng Diyos. Sabay-sabay. Kahit na kapag nanalangin tayo, sabay-sabay, manalangin tayo, sabay-sabay, sabay-sabay tayo nanalangin. Lahat tayo nakikita ng Diyos, kaisipan mo. Kahit nalalaglag sa isang piraso ng buhok mo, alam ng Diyos. Ganon ka makapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Ang Diyos mismo, He is omniscient. Ano ang omniscient? All-knowing. Alam niya lahat. Kaya kulang ka ba ng karunungan? Pumunta ka sa Panginoon dahil all-knowing siya. Siya ang magtuturo sa iyo. Alam niya ang lahat ng bagay. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasalisik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang Diyos ang nakakaalam. Sa lahat po. Pati nga yung laman ng kaloob-looban natin, alam ng Diyos ano may diferensya dyan. Kaya ang Diyos lang makapag-aayos. Kaya umaasa lang naman tayo sa Panginoon. He is omniscient, all-knowing. Ano pa ang pwede niyong maisip? Ano pa ang pwede niyong itanong? Ang Diyos lang ang makasasagot. Dahil He is all-knowing. Sabihin niyo, all-knowing. All-knowing. Yun yung Espiritu na meron ka, kapatid. Kaya huwag kang matatakot. Tuloy lang, ano pa? He is omnipotent. All-powerful. All-powerful. Makapangyarihan sa lahat. Ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin. Sabi sa Job chapter 33 verse 4, buhay na taglay ko ay sa makapangyarihang Diyos nang gagaling. Buhay na taglay ko ay sa makapangyarihang Diyos nang gagaling. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Buhay ko, buhay niya, buhay ng lahat galing sa Diyos. Lahat ng nakikita nyo, ang daming magagandang lugar, lahat nilalang at gawa ng ating Panginoon. Lahat nandito sa sanlibutan at sa kalangitan, lahat ay gawa ng Panginoon. All-powerful ang ating Panginoon. Hallelujah! Yun ang ating Diyos. Yung Espiritu ng Diyos na nasa iyo. All-powerful. Ano pa? He inspired the Scripture. Yung Bible, ang Holy Spirit ang nag-inspire sa mga taong nagsulat nun. Kaya nga nagkakatugma-tugma. Yung binasa mo sa Old Testament, nandun sa New Testament. Yun ang kasagutan. Ang nag-i-inspire ay Diyos mismo. Ang Holy Spirit mismo ang nag-i-inspire. Nangungusap siya sa bawat isa. Nangungusap siya sa mga tao.
ang Holy Spirit nag-inspire sa Scripture. Kaya dapat yung Scripture, yung Bible binabasa, hindi tinatago, hindi nilalagay lang sa cabinet or sa sasakyan o sa lamesa at binubukas na gano'n at tama na. Kapangyarihan po ang salita ng Diyos. Sabihin niyo, kapangyarihan ang salita ng Diyos. May presence ng Panginoon. Ano pa? Yung pagbubuntis ni Mary sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Dalaga, virgin. Pero nagkaroon ng anak. Espiritu ng Diyos. Powerful ang Espiritu ng Diyos. Ano pa? Ang Espiritu ng Diyos, He brings salvation to men. Siya ay nagdadala ng kaligtasan sa mga tao. Sabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nung ikaw ay naligtas, tinanggap mo ang presensya ng Espiritu ng Diyos. Nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ang Holy Spirit ay nasa iyo. Ano ba? Ito pa ang mga gawain ng Holy Spirit. Nagko-convict siya, kagaya ng nasabi kanina. Siya ay sumasaway. Siya ay nagpapabagong buhay. Siya ay nagbibigay ng pagbabago sa buhay ng tao. Regeneration. Nagbo-born again. Di ba? Pag tinanggap mo si Kristo, hindi ka na dati, kagaya ng dati, ikaw ay bago ng nilalang. Nagko-convict, nagre-regenerate. Yun yung Holy Spirit. Kapag ikaw ay nakakilala na kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, lumakad ka sa kanyang kalooban, trabaho ng Holy Spirit. Nagbibigay sa atin ng panibagong lakarin, panibagong spirito. Hallelujah. Ano pa? Ang Holy Spirit ay pinananahanan ka. Nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, Roma 8:9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, naninirahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Oh, di ba? Naninirahan sa atin ang Espiritu ng indwelling. Pinananahanan tayo. Ano pa? Ang Espiritu ay nagbabaptize. Nagbabaptize. Pinupuspos ang mga anak ng Diyos. Binabautismuhan sa pamamagitan ng Espiritu upang maging isang katawan. Hallelujah. Ano pa? Ang banal na Espiritu ay nagtatatak. Siniselyuhan ka. Ikaw ay selyado na ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah. Sabihin ko, ako ay selyado. Oh, anak tayo ng Panginoon. Sealed. May tatak na anak ng Diyos. Closed. Sarado. Di ba, pag naselyuhan ka, sarado, ikaw na yun. Anak ka na nga ng Diyos. So, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Kaya ang pangako ng Diyos sa atin, grabe, napakabuti ng Diyos. Ano pa? Siya ang nagbibigay ng mga spiritual gifts. O, yung mga spiritual gifts, sino ang gusto ng gift? Gusto natin yun. Pag sinabing regalo, gusto natin yun. Iba't iba ang mga spiritual na kaloob. Yung nabanggit ko po kanina. Kaloob. Ngunit iisa lamang ng Espiritu nagkakaloob ng mga ito. So lahat ng kaloob ng Diyos ay ibinibigay niya sa kung kanino niya gusto ibigay. At gamitin natin iyon para sa kanyang kaluwalhatian. At ang Espiritu ng Diyos ay pumupuspos sa bawat isa sa atin. Sabi dito, sa Efeso chapter 5 verse 18, huwag kang maglalasing sapagkat sisiraan lamang niya ng iyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Kung magpapakalasing ka, malasing ka sa presensya ng Diyos. Malasing ka sa presensya ng Diyos. Puspusin ka
ng presensya ng Diyos. Kaya ang Holy Spirit, para kanino? Sa mga Kristiyano, sa mga believers. Ano ba ang kailangan natin gawin? Christians need to live by the Spirit. Alam niyo po, may struggle. Kapag tayo ay namuhay bilang isang Kristiyano, merong pakikibaka na nangyayari. Ano yung pakikibakang ito? Sin. Yung kasalanan at saka yung pagsunod mo sa Panginoon. May struggle. Sabi dito, may tendency na ang isang Kristiyano na pinanananahanan ng Espiritu ng Diyos ay magkasala. Mga hilig ng laman at yung mga tuntunin ng isip. Sabi dito, alam natin ang kautusan na espiritual, ngunit ako ay makalaman at alipin ng kasalanan. Ang sinasabi po rito ay tungkol sa gawain na, yung gawain ng ayaw mo gawin kasi alam mong masama, ginagawa mo pa rin. Alam mong hindi dapat gawin, ginagawa ko pa rin. Sabi, ito ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. So, sa isip, pinaglilingkuran niya ang Diyos. Subalit ang kanyang katawan, yung makalaman, pinaglilingkuran din naman ang tuntunin ng mga makasalanan, ng kasalanan. So, naglalaban. Yung isip mo, gumagawa para sa Panginoon, yung katawan mo, laman, gusto gumawa para sa mga sanlibutan bagay. So, anong gagawin natin? Kaya nga sabi, yung Espiritu na nasa iyo ay mas makapangyarihan kesa sa Espiritu na nasa sanlibutan. Kaya patuloy tayong manangan sa kakayahan ng Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Maraming temptation. Maraming ibubulong sa iyo ang kaaway na ganito ang gawin mo. Maraming sasabihin sa iyo na dapat mong gawin na hindi naman yun ang dapat pinagagawa ng Diyos sa iyo. Kaya kagaya ng nabanggit ko noon, minsan na ginawa mo hindi naman pinagagawa ng Diyos. Hindi pinagagawa ng Diyos, ginawa mo. Pinagagawa ng Diyos, di mo ginagawa. Sa dulo, iyak-iyak ka. Kasi nasunod lang yung gusto mo. Makinig tayo. Makinig tayo sa pinagagawa sa atin ng Diyos. Makinig tayo sa kalooban ng Diyos. Lagi lang po, hindi tayo nawawala basta't nakaayon sa sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Maski sa nagtitinda, sa kiluhan na lang. Di ba? Example, alam mo, dapat nasa tamang kilo. Ginagawa mo, kinaanuhan mo, kinukulangan mo. Example lang po yun. Maliit na example. Sa buhay Kristiyano, alam mo naman na kailangan ito ang dapat mong ginagawa. Hinahaluan mo pa ng hindi mo dapat gawin. Na alam mo na hindi naman yun yung kalooban ng Diyos. Alam natin ang kalooban ng Diyos at hindi. Ito ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon, iba naman ang ginagawa mo. Pero may gusto ka naman marating. Na paano mo naman mararating yun? Ayaw mo sundin yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Halimbawa, gusto mo sa music team. Gusto mo mag-join sa music team. Ayaw mo naman mag-practice. Gusto mo yung once lang, salang ka na agad. Hindi mo pa naman kabisado lahat. At hindi pa naman panahon. So pagdaanan mo muna yung dapat mong pagdaanan. Pakinggan natin ang nililid sa atin ng Espiritu ng Diyos. At yun ang gawin natin. Merong 3 kondisyon ang tao. 3 kondisyon. Una, isa na namumuhay sa Espiritu, the one who is living by faith, by the Spirit. Merong one who is not a Christian, hindi Christian, at yung isa, double-minded. Gusto itong sumunod kay Kristo, pero gusto naman i-gratify yung gusto ng laman.
Ang spiritual man, ang isa po ay yung living by the Spirit. Ito po yung person who has invited Christ to come into his life and who is living in full cooperation with the Holy Spirit. Ang tawag sa kanya ay living by the Spirit. Sabihin ko, living by the Spirit. Spiritual man siya. Nililig siya lagi ng Espiritu ng Diyos. Sinusunod niya kalooban ng Panginoon. At tinitingnan niya lagi kung anong pinagagawa sa kanya ng Diyos. Yung pangalawa, hindi siya Christian. Ano naman yung hindi Christian? Ito yung natural man. Ano to? Ang person na ito who has never received Christ, he does not have the Spirit of God within. Therefore, he does not accept hindi niya tinatanggap yung mga bagay tungkol sa Diyos. Kasi hindi siya Kristiyano eh. Wala siyang alam tungkol sa pagiging Kristiyano. Ang tawag sa kanya ay not a Christian. At meron naman tinatawag na carnal man. Sabi ko nung nakaraan, abnormal. Carnal man, double-minded person. Itong carnal man, fleshly or worldly Christian, is not living by the Spirit but by the influences of the sinful nature. Sabi dito, they want to serve Christ. Ayun. Gusto maglingkod sa Diyos, and yet, they wanted to satisfy the sinful nature. Gusto niya maglingkod sa Panginoon, pero gusto niya masunod din yung kagustuhan ng kanyang laman. Parang, gusto ko maglingkod sa Panginoon. Pero, kailangan gagawin ko pa rin ito na bagay na ito na hindi naman dapat gagawin. Gagawin ko na lang na maglilingkod ako sa Diyos, aawit ako sa Diyos, pero mamayang gabi, magtatagay-tagay kami. Yun eh. Yung double-minded, wala naman dito sa atin, syempre. So, sige, maglilingkod ako sa Panginoon, amen, praise the Lord, hallelujah. Tapos mamaya, sige, makipag-date ako doon sa isang, kakilala ko. Diba? Na may sabit na. Pero example lang po. So, gusto mo na sumunod kay Kristo, pero gusto mo rin masunod yung gusto mo. Carnal man. So, tatlo na kondisyon ng tao. Living by the Spirit, hindi siya Kristiyano, at saka yung carnal man. Saan ka doon? Saan ka doon? Ang mahalaga, nalaman mo ang katotohanan. Ang mahalaga, alam mo na dapat ang Panginoong Diyos ang ipiniplease mo, hindi yung tao. Mahirapan ka man, sa una lang yun. Pero sa tulong ng Espiritu ng Diyos, magiging madali na lang sa iyo ang pagsunod sa ating Panginoon. So, paano ba yung mamuhay sa Espiritu? Dahil binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Ang sinful nature po kasi, ito po yun. Galatians 5:22. Sinful nature po ay ganito. 19 muna. Ito ang sinful nature sa Galatians chapter 5. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, paglalasing, walang habas ng pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Bakit ko po ito binasa ulit? Sapagkat ang gusto ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng buhay na sagana, punong-puno, puspos ng kagalakan. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay maging sagana. Ayaw ng Diyos, isa man ay mahirapan. Gusto niya tayo ay maranasan ang buhay na kaaya-aya at ganap. Kaya ito sinasabi sa atin, upang ito yung mga bagay na ito, maliwanagan natin sa ating isipan, ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At ang Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa atin, ang magde-desire sa puso natin na pakaasamin ito
itong sa Galatians 5:22. Ano nakasulat? Subalit ang bunga ng Espiritu, bunga, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatsaga, kabaitan, kabutihan, kagalakan, at kahinampunan, pagpipigil sa sarili. Yun yung Espiritu ng Diyos na nasa iyo at nasa akin na dapat na nagmamanifest. Paano natin ma-overcome? Paano natin mapagtatagumpayan ang sinful nature? Manatili ka sa kontrol ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Holy Spirit, i-control mo nga po ako. For example, magaling ka pang magsalita ng mga masasamang salita. Holy Spirit, Lord, i-control niyo po ako. Pasakot po ako sa iyo. Isang araw, mamamalayan mo na hindi ka na nagmumura, hindi ka na nagsasalita ng mga pangit na salita na hindi makakapag-build sa buhay ng tao. So, mag-yield ka lang, manatili ka lang, manalangin ka, magbasa ka ng salita ng Diyos, makinig ka ng salita ng Diyos, gawin mo ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Kagaya na pag-usapan natin nung nakaraan, huwag mong pakainin. Mamamatay na lang yan. Yung mga gusto ng laman, huwag mong i-feed. Bigla na lang yan mamamatay. Parang pag nag-aaway yung puti at itim na manok, diba? At example ko nung nakaraan, gusto mo, huwag silang mag-aaway, gusto mo manalo yung isa, di mo mapakainin yung isa. Ganun lang sa buhay. Ano yung labanan meron ka sa buhay ngayon? Pananampalataya at kawalan ng pananampalataya? Huwag mong pakainin yung kawalan ng pananampalataya. Pakainin mo yung pananampalataya meron ka. Ano ang magpapalakas ng pananampalataya mo? Word of God. Magbasa ka, makinig. Kung wala kang pagkakataon magbasa, makinig ka. Libre na ngayon makinig eh. Pipindutin mo lang naman yung cellphone mo, tutunog na, maririnig mo na. At paulit-ulit mong pakikinggan yung salita ng Diyos. Diba mga audio Bible? Makinig ka lang ng makinig. Iyan mo sa Panginoon, iiyak mo sa Panginoon. Maraming pagkakataon, maski sa buhay ko, yung mga weaknesses, isinusuko yan sa Diyos. Araw-araw ng buhay mo, isuko mo lahat ng weaknesses mo sa Panginoon. At ang Diyos ang magpapalakas sa iyo. Ang Diyos ang magpapatibay sa iyo. Ang Diyos ang tutulong sa iyo. Sapagat yun ang layunin ng Diyos. Magkaroon ka ng buhay na kaaya-aya at ganap. Ano gusto ng kaaway? Magkaroon ka ng buhay na malungkot. Nanakawan ka ng kagalakan, nanakawan ka ng kabaitan, nanakawan ka ng lahat ng mabubuting bagay ng kaaway. Pero ang gusto ng Diyos, buhay na kaaya-aya at ganap para sa iyo. Kaya nandiyan ang Espiritu ng Diyos. The Holy Spirit in you. Yun yung lagi mong kausapin. Yun yung lagi mong paglaanan ng panahon. So, ito po ang kailangan natin gawin. Mamuhay ayon sa Espiritu. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya kapag itinuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. So, huwag nating hayaan po na ang hilig ng laman ang masunod sa ating mga buhay. Kaaway tayo pala ng Diyos kapag kasinunod natin ang hilig ng laman. Kailangan yung kalooban lagi ng Diyos ang ating titingnan. Be filled with the Holy Spirit. Mapuspos ka ng Espiritu ng Diyos. Ephesians 5:18, basahin ko po muli sa inyo. Huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niya ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Paano ba mamuhay sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos? Una, ikumpisal mo ang iyong kasalanan. Kung may nakikita kang pagkakamali at pagkukulang, sabi sa 1 John chapter 1, He is just and faithful po to forgive your sins. Nandito si Jesus para i-condemn ka. Napunta si Jesus dito para ikaw ay iligtas, mahalin, kupkupin. Kaya, confess mo ang kasalanan mo. He is just and faithful to forgive. Nagpapatawad ang Diyos, naglilinis ang Diyos. Ang Holy Spirit nagigrieve lang siya, nalulungkot siya, pero nananatili siya sa iyo. Napakabuti ng Diyos.
Sa kabila ng ating karumihan, naroon siya lagi upang tayo ay samahan at alalayan. So sobrang makapangyarihan niya, so sobrang napakabanal niya, siya ay nandyan handa lagi na tayo ay tulungan, na tayo ay alalayan, na tayo ay samahan. Ano pa? Yield. Magpakontrol ka. Anumang area ng iyong buhay na nahihirapan kang mabago ito, ang Diyos ang magbabago. Si Kristo ang magbabago. Magpasailalim tayo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Hingin natin na i-control ang ating buhay sa kapangyarihan ng Espiritu, sa buhay na pleasing, kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Sabi nga sa 1 John chapter 5, verses 14, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigyan niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. So ayon naman sa kalooban na tayo ay magkaroon ng buhay na kaaya-aya at ganap. Kaya malakas ang loob natin na lumapit sa Kanya. At dahil alam natin pinapakinggan na niya tayo, alam din natin ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. So, tanggapin mo ang fullness ng Holy Spirit by faith sa iyong buhay habang ikaw po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Maglingkod ka lang sa Panginoon. Dahil ang pagbabago naman po ay araw-araw, day by day. Maglingkod ka lang sa Diyos. May pagkukulang ka, may kahinaan ka, sige lang. Maglingkod ka lang. Dahil si Lord ang magbabago sa iyo. Araw-araw. Ang Diyos ang magpapalit ng desire ng puso mo at papalitan yon ng desire ng Diyos para sa iyo. So, ang Holy Spirit gives you power. Sabihin niyo, power. He gives you power. Siya naman ay nakauunawa sa iyo. He understands. May personality kasi siya. May emotion, may will, may intellect. Nakakaunawa, inuunawa ka. He performs. Nagpe-perform siya ng mga bagay na kailangan mo sa iyong paglilingkod sa Diyos. And He is God, the third person of the Trinity. So you have to live by faith. Sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 24, at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig dito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay din tayo ayon sa Espiritu. So, the Spirit of God is power. Be a witness for Christ. Diba sa binasa natin kanina, Gawa chapter 1 verse 8, kapag ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa iyo, ikaw ay magiging witness sa Jerusalem, Judea, Samaria, at sa buong, hanggang sa dulo ng daigdig. Magpapatotoo ka na ang Diyos ay mabuti. So the Holy Spirit is in you, and God the Holy Spirit will enable you. He will enable you. Praise the Lord. So, nawa sa umagang ito, ang Espiritu ng Diyos ay hindi po kayo. Nawa ang Espiritu ng Diyos ay manatili sa inyong buhay. At mananatili iyon, huwag lang kayong lalayo. Tayo po ay magsitayo sa oras na ito. Ang Espiritu ng Diyos ay kaya niyang baguhin ang sitwasyon mo. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na may hawak ng iyong buhay. Ano man ang kalagayan mo, kapatid, ano man ang iyong pinagdadaanan, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya ang Espiritu ng Diyos ay pinadala niya upang iyon ang gagabay sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita na iniwan sa atin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mapapupulihan natin ang Diyos dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nasa atin. Magtuturo sa ating magpuli sa Kanya. Kapatid, tayo ay create ng Panginoon to
worship Him, to obey Him, to follow Him. Magpagamit ka sa Panginoon, kapatid. Sa kahit na anong kaparaanan, maglingkod ka sa Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ang tutulong sa iyo, ang sasama sa iyo. Alam niyo po, yung mga bilin na sinabi kanina ni Jesus, na ipapadala niya ang kanyang Espiritu ay para sa kanyang mga lingkod, para sa kanyang tagasunod. Kaya para sa ating lahat iyon. Ang kapuspusan ng Espiritu ng Diyos ay pumuspos sa bawat isa sa inyo. Upang kahit na mahirap ang pinagdadaanan natin, ay magiging magaan dahil kasama natin ang Diyos. Kapag kasama natin ang Diyos, walang mahirap. Kapag kasama natin ang Diyos, may kagalakan, may kasiyahan, may kasiguraduhan, sapagkat ang kanyang mga pangako, tunay at totoo. Ano bang kaparaanan? Hindi sa iyong sariling lakas. Kung hindi sa lakas, meron ng Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Maglingkod ka sa Panginoon. Magpagamit ka sa Diyos. Kaya pinadala ang Espiritu ng Diyos upang ang kanyang mga lingkod ay huwag matakot. Upang ang kanyang mga lingkod ay magkaroon ng kapangyarihan, ng kalakasan, na makagawa ng kalooban ng Ama. Magpuri tayo sa Panginoon sa oras na ito. Purihin natin ang Diyos. Purihin mo ng iyong labi. Purihin mo ng iyong buong pagkatao. Sabihin mo kung gaano siya kabuti sa iyo. Dakilain mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magpuri ka sa Panginoon. Oh, worship the Lord. Open your mouth and worship the Lord. Holy, holy, Jireh, holy, 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 Jireh. Just worship the Lord. Just worship the Lord. Purihin ka, Panginoon. Aming Diyos, dakila ka. Nagbabago ng buhay. Nagpapalakas sa mga mahihina. Nagpapagaling sa mga may karamdaman. Purihin ka, Panginoon. Naghihimala. Oh, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah to the King of Kings. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Wala nga akong imposible sa iyo, Panginoon. Kahit matigas ng puso ka rin yung palambutin. Sa mga taong may hina, kayo ang kalakasan. Sa mga taong wala ng pag-asa, kayo ang pag-asa. Oh, hallelujah. Mangusap po kayong patuloy sa iyong mga anak, Panginoon. Mangusap po kayong patuloy sa iyong mga anak. Kalakasan na nagmumula sa inyong maranasan nila. Kagalakan na nagmumula sa inyong kapayapaan, pag-asa. Oh, maranasan ng bawat isa. Kasiglahan sa paglilingkod, O Diyos. Maranasan, Panginoon. Maranasan kanila araw-araw ng kanilang buhay. Hindi sila magkukulang kailanman. Oh, Panginoon,
balot ng iyong kapangyarihan. Thank you, Lord, by the power of your Holy Spirit. Ang iyong mga anak ay tatayo at titindig sa kanilang pananampalataya at sasabihin na ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Oh, Panginoon, wala sa edad, oh Diyos. Alam po ninyo ang laman ng puso ng iyong mga anak. Oh, salamat po, Panginoon. Kayo ang kasagutan sa lahat ng mga katanungan, Panginoon. Sa lahat ng mga kakulangan, Panginoon. Kayo ang makapagpupuno. Patuloy na panghahawakan ang iyong mga pangako sa aming mga buhay. Kami na isinugo ninyo, O Diyos, to go and make disciples to all nations. Sasamahan ninyo kami, O Diyos. Kami na tinawag ninyo na sumunod sa iyong kalooban at gumawa para sa iyong kapurihan. Sasamahan ninyo kami, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, dalangin namin na ang manifestation ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ay maranasan ng bawat isa sa amin, O Diyos. Maraming salamat po. Purihin ka at dakilain, O Diyos. Luwalhati ka, Panginoon, at tataglayin namin ang kapangyarihan ito, Panginoon, sa ating paglabas sa lugar nito hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. O, dakilain ka. Ito po ang ating panalangin sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen.